Sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon, nakuna ng CCTV sa Tondo, Manila ang pagsabog ng isang paputok na pinulot daw ng 12 anyos na bata. Pero ang Happy New Year sana, mabilis na naging malagim na trahedya. Kuha ang cellphone video na ito noong December 26, 2025. Habang masayang ipinagdiriwang ang kaarawan ng 12 taong gulang na si Cesar Russell. Pero makalipas lang ang 2 araw, ito na ang sinapit ng bata. Pinaglalamayan na siya ng kanyang pamilya bago pa man sumapit ang bagong taon. Isa siya sa mga biktima ng isang malagim na insidente noong December 28, 2025. Kung saan 2 bata ang nasabugan ng ipinagbabawal na paputok sa Tondo, Maynila. Pasintabi lang po, maselan ang susunod ninyong mapapanood. Sa CCTV footage na ito, nakuha ilang araw lang bago pumasok ang bagong taon, makikita ang 2 bata na tila kinakalikot ang isang paputok na kalaunay tinukoy ng mga otoridad na Goodbye Philippines. Ang isang bata, itinuturo sa kanyang kasama kung saan sisindihan ang paputok. Pero maya-maya lamang maririnig na ang malakas na pagsabog. Ang isang batang lalaki nakahandusay na sa mayero ng lote na ito, habang ang isang paslit hindi na makita sa CCTV. Sa isang cellphone video, makikitang nakaupo na sa kalsada si Brilliant, 12 taong gulang din matapos ang pagsabog. Wag ka nervous yan ha, easy lang ha. Pilit siyang pinapakalma ng isang lalaki habang balot ng sugat ang kanyang buong katawan. Oh, ano to? Sa gilid naman ng poste, tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ni Russell. Lasog-lasog ang ibang bahagi ng kanyang katawan at agad siyang binawian ng buhay. Ang bata sa kanila sumabog. Masabukan, wala na, hindi na. Ano ba yung... January 4, inihatid na sa huling gantungan ang labi ni Russell. Nakita ka naman natin kay Angie. Nakapanayam naman ng resibo ang ina ng nakaligtas na bata. Bibili lang daw po siya kasi marami nga po siyang pera. Kasi galing nga po kami sa reunion ng father side niya. Tapos yun, nung paglabas niya, maya-maya may narinig kami pagsabog. Nagkatingin na pa kami ng partner ko. Ang lakas nun na. Maya-maya may umakyat na po sa amin. Napinsan ko na, ate si Brilliant nandun, nasa bugan daw. Una pa nga sabi, namatay na. Kaya nangimatay na po ako. Pagtingin ko po dun sa ano ko, talagang sabog-sabog po yung mukha. Lahat, lapnos po, lahat. Dahil sa tindi ng mga sugat na natamo ni Brilliant, kinailangan siyang operahan kaagad. Wala na pong laman dito niya, nagkalasog-lasog. Yung mga balat niya po, tsaka yung lalo yung braso niya po. Tsaka yung mata niya po, namuntik na mabulag. Buti nga po, awa ng Diyos, hindi po inayaan na mangyari. Pero paano nga ba napunta sa kamay ng mga bata ang delikado at bawal na paputok? Ayon sa investigasyon ng Manila Police District at Barangay 226 Tondo, Maynila, kung saan umano napulot ng mga bata ang ipinagbabawal na paputok. Alas 2 ng madaling araw noong December 28, 2025, 5 lalaki ang nagiinuman sa isang eskinita. Ito, sa nagiinuman pa lang sila sa bandang dulo. Isa-isa nang naglakad ang mga lalaki palabas ng eskinita. Ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na t-shirt, kapansin-pansing may bitbit na eco bag na may nakausning ulo ng paputok. Pagdating sa Yuseco Street, dito na inilabas ng grupo ang paputok sa gitna ng kalsada para sindikan. Pero hindi ito pumutok. Makikita rin sa video ang pagkuha ng tubig ng isang lalaki para buusan ito. At saka sila isa-isang nag-alisang. Pero makalipas ng 15 minuto, muling bumalik ang grupo para sindikan ang pangalawang paputok. Makalipas ang 18 oras, simula na ng kalbaryo ng 2 musmos.
Nagkataon naman na nung gabi, naglalaro yung mga bata doon sa may lugar, naglalaro ng piccolo kung saan nasaway ito ng mga taga-barangay at lumipat ito. At doon nga sa paglalakad nila, napulot nila itong iniwan na paputok na ito na nadala nila dito sa may Jose Abad Santos sa corner Alonso Street. At sinindihan nila doon sa may gilid. At doon na sumabog at kinasawi itong bata. Ayon sa pulisya, mahigpit na ipinagbabawal ang uri ng paputok na sinubukang sindihan ng 5 lalaki. Nalaman natin doon sa mga pieces of evidence na na-recover nila ay ito'y kahalintulad ng Goodbye Philippines o yung Goodbye Bin Laden. Unang-una nakalista ito doon sa RA 7183, yung mga listahan ng mga illegal na paputok at hindi pinapayagan ito. Dahil hindi idinispatcha ng maayos ang paputok, naging mas malakas daw ang pagsabog nito makalipas ang mahigit 10 oras. Naiwanan sa kalsada, nadaanan na ito, napitpit na ito. Dahil nga na-compress ito at nagkaroon ito ng reaction, mas malakas yung naging pagsabog nito. Kinumpirma naman ng Barangay 226 na 3 sa mga sangkot, residente ng kanilang barangay, kabilang na ang isang kagawad na kinilalang si Angel Robert Maximo. Yung 2 po doon, dayo. Hindi po namin residente. Yung 3 lang po doon yung residente namin. Habang umuusad ng investigasyon, suspendido si Kagawad bilang isang barangay official. Kailangan ko rin po siyang isuspend sa executive order na bawal din siyang mag-duties, bawal siya makita sa barangay. Hindi naman namin siya ito-tolerate. Ang payo ko kay Kagawad, sana man lang naisip mo kasi tayo yung barangay official, tayo rin dapat yung sa peace and order na magsasaway. Samantala, ito lamang Martes, tuluyan ang nagsampa ng patong-patong na kaso ang pamilya ni Russell at Brilliant laban sa 3 suspect. Bukod sa Kagawad, natukoy na rin ng pulisya ang 2 pang miyembro ng grupo. Ang 2 pang suspect patuloy pa rin daw na tinutukoy ng mga otoridad. Yung ating huling bulletin sa investigador natin na isampa na yung kaukulang reklamo sa kanila dito sa tanggapan ng Taguig sa lungsod ng Maynila para dito sa kaso na RA 7183 o yung batas na sumasaklaw sa pagbibenta, paggamit at pagdidistribute ng mga illegal na paputok. Kaakibat na rin ito yung kaso na reckless imprudence resulting in homicide and a serious physical injury. Pagka umabot na ito sa korte at nakita ng sabi nga ay igting bigat ang korte natin base doon sa mga prinisinta nating ebidensya, ay magkakaroon ito ng warrant of arrest. Kasama ang ilang opisyal ng Barangay 226 pinuntahan ng resibo ang bahay ng mga suspect sa pag-asang makuha ang kanilang panig. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Una kami nagtungo sa bahay ng isang sangkot na si Emmanuel John Talyada Jr. Pero nakakandado ang bahay. Sumunod naming pinuntahan ang address ni Barangay Kagawad Maximo. Pero tumanggi siya magbigay ng panayam. Ayon na rin daw sa payo ng kanyang abogado. Pinuntahan din ng resibo ang bahay ng lalaki sa CCTV footage na nakitang nagsindi ng paputok. Ang lalaki, isa palang menor de edad. Sa pahintulot at gabay ng kanyang mga magulang nagbigay ang binata ng pakayag. Paliwanag niya, inutusan lamang daw siya ng Barangay Kagawad na sindihan ng paputok. Sinindihan ko po para sinunod ko na lang din po siya para doon sa pagkakagawad niya po. Hindi niya rin daw inaasakan ang nangyari sa 2 bata, lalo pat malapit daw sa kanya si Russell. Araw na rin po kasing kapatid yun. At simulat po nung bata kami, kasama na rin po namin siya. Mabait ako din yung paano na pulunin at pagsasabihan ko siya eh. Pumasok sa akin yung bago taon ng lungkot ko. Pagsisiguro naman ng barangay, makikipagtulungan sila sa mga otoridad para umusad ang kaso. Halimbawa naman na dumating dito yung PNP at kailangan silang magpatulong sa akin
na para mapanagot sila sa sala, kung ano man yung salang ipapatang sa kanila ng hustisya, di ba? Yun, handa naman akong makipagtulungan. Nito lamang Miyerkules, binisita ng resibo si Brilliant na kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa ospital. Bakas ang hirap at sakit sa musmos dahil sa mga natamo niyang sugat sa balat. Matitinding trauma rin daw ang iniwan ng insidente kay Brilliant. Natatakot po siya kada na may pumuputok pa din po kasi yung January 1 eh. Huwag ko daw po siyang iwan, ganyan. Palagi yung sinasabi. Doon lang po ako sa tabi niya, tapos gusto niya hawak yung kamay ko. Trauma po. Sinasabi niya nakakayanin ko to para lang daw hindi niya ako makitang may iyak. Inilapit din namin sila sa lokal na pamahalaan ng Maynila para sa karagdagang assistance habang nagpapagaling si Brilliant. Bali, operan po ulit siya ng pangatlong beses po. Dito po sa braso na Pero stable naman siya. stable naman po. Personal na inabot ni Manila Mayor Isko Moreno kay Nanay Candy ang karagdagang ayuda ng Manila LGU na 30,000 pesos para sa pamilya. Kunin mo yung 30,000 gawin. Ha? Maraming salamat po. Panggastos ninyo. At least itabi mo na yun pagka may kakailanganin. Maraming salamat po. Sige, mag-iingat ka. Salamat po. Thank you po. Ingat ka. Sa ngayon, laking pasasalamat ni Candy na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng kanyang anak. Pero hindi raw sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya. Kahit naman po magtago sila na magtago, konsensya na lang nila, sana, ang manaig. Para na lang sa bata. Parusahan po yung mga nagkaroon talaga ng kasalanan. Makikipagtulungan na lang po ako sa pamilyang namatay. Para sa bata na lang din, sa mga magulang. Kasi grabe po sakit ng trauma. Habang buhay na po yun.